Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for December 2025. Ayan, so ito ay part 1 pa lang naman. Meron tayong part 2 about your money, career, finances, and part 3 sa love life. Ayan, kaya kung gusto nyong maabangan yun, make sure to subscribe para kayo ay updated. Make sure to follow, to like, to subscribe. Ayan. Para updated kayo sa ating mga readings. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, let's see for the Cappies. Capricorn, what's up? What's the energy para sa inyo ngayong December 2025? December 2025. Six of Swords. May transition na nagaganap or magaganap. Kumbaga, meron kang iiwanan na sitwasyon na magulo. So at least umaalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. You are moving to a better place, a better situation. Yung iba, lilipat ng bahay. Yung iba, aalis sa isang sitwasyon. Like, example, sa trabaho, kung ikaw ay nasa toxic na work, or parang minsan kasi hindi naman kailangan toxic yung trabaho para iwanan mo eh. Pwede rin hindi mo nakukuha yung expectations mo or merong mas magandang oportunidad sa iba, 'di ba? So maaring ganon. You also have the Seven of Wands. I see you meron kang mga plano na sinasarili mo lang sa ngayon. Iniiwasan mo na mag magsabi or mag-share ng ibang mga detalye ng mga ginagawa mo ngayon. Kasi that is your way of protecting your plans. Pinoproteksyonan mo yung mga pangarap mo. 'Di ba? Four of Pentacles, financial stability. Ito rin yung energy na parang meron kang wini-withhold sa sarili mo. Pwedeng, ito rin yung time ngayong December na hindi ka masyadong gagastos. Hindi ka masyadong maglalabas ng pera. You are now focusing on your own stability. Kasi pwedeng laging, bigay ng bigay sa iba, tulong ng tulong sa iba, pero ang ending ikaw yung wala, 'di ba? So ngayon, miisip mo na rin yung sarili mo. You have the Three of Cups, meron ditong celebration. So ngayong December, hindi lang naman to puro work para sa'yo. This is also a time to enjoy, to celebrate, to meet old friends, old connections, old family members. Pwedeng may reunion, may mga pagsasalo-salo. You also have the Eight of Pentacles, may work ulit. Yung iba sa inyo, Capricorn. Pwede kasi yung mga naging experiences nyo in the past, lalo na sa stability ng finances nyo, parang traumatic sa inyo yon. Kaya as much as you can, you are doing your best to maximize yung iyong kakayanan para kumita ng pera. Oo. So, kumbaga, kahit na nasa event ka, may inaasikaso kang negosyo, may inaasikaso kang kliyente, yung mga ganon. Oo, na pinagsasabay mo talaga, which is alam mong kaya mong gawin. Dahil talent mo yan. What is the Six of Swords? The Champion of Swords. I feel like meron kang iniiwasan na tao sa buhay mo na laging merong hindi maganda sinasabi sa'yo or laging yung perception sa'yo ay hindi maganda. So, kung dati naapektuhan ka sa mga sinasabi niya, ngayon hindi na. Kasi wala ka nang pakialam sa sinasabi niya, sa ideas niya, sa opinion niya. Okay? This can be someone na malapit sa'yo or kaibigan mo or, can be an energy of a collective, no? Halimbawa, ikaw nasa social media or ikaw ay content creator, or a public figure na syempre pag ganyan,
ano ka mas exposed ka, and exposed ka rin sa mga opinion ng iba, bashing, ganyan. So, ngayon, iniiwasan mo na yon na tipong hindi mo na siya hahayaan na makaapekto sa'yo. Kasi you are protecting your energies. Ace of Cups, nako. Alam nyo, Cups, kung kayo ay single, merong person na nagkakaroon ng interest sa inyo, pero masyadong mataas yung wall ninyo. Yung bang tipong iniiwasan nyo. Oo. Yung bang parang nagpapahayag ng interest, may gusto, nararamdaman mo, pero iniiwasan mo. Pwede kasing ayaw mo ng distraction. Ayaw mo ma-distract. Kasi kapag na-distract ka, ayun, masisira na naman yung diskarte mo sa buhay. Yung diskarte mo sa pera mo, sa career mo, sa business mo. Kaya, umiiwas ka muna. O, kasi meron kang gustong palaguin, paunlarin. Ano man tong resources na meron ka, pwede kasi ang resources, hindi lang yan pera, hindi lang yan material na bagay, no? Nabubulol ako. Material na bagay. Ano rin yan? Yung iyong abilidad, no? Hindi lang tangible, no? Abilidad, yung iyong talino, yung iyong gifts, no? Ayan yung mas pauunlarin mo. At gagawin mo yan ngayong December na parang ima-maximize mo yung iyong skills or yung inyong kakayanan, no? Para mapaunlad nyo. Let's say may business kayo, mas pauunlarin nyo yung negosyo nyo, meron kayong mga taong makakasama or makaka-collaborate to work with you, 'di ba? It's at okay. As a summary, December is a time for growth and expansion para sa inyo, Capricorn. You have the Four of Swords. Meron ditong pag-aayos. Meron kayong makakausap or makakasama ulit na can be a friend, dating kaibigan, or kamag-anak, or someone na nagkaroon kayo ng hidwaan before. And maayos nyo to kasi open kayo for healing. Ayaw nyo rin kasi na merong mabigat na dinadala na tipong sama ng loob. Kasi hindi rin siya nakakabuti para sa future, sa movement, 'di ba? You have Temperance. This is about patience, no? Eight of Pentacles is work and then patience. So, yung sabihin nito, alam mo na yung mga ginagawa mo nangangailangan ng time para makita yung resulta. Hindi yung pagtanim mo ng butil ng ng punla, ibig sabihin, bukas mamumunga na yan. So, alam mo yung proseso na pagdadaanan and you are patient. You are patiently waiting. Yun ang maganda kasi, hindi mo i-frustrate yung sarili mo. As in, tatrabahuhin mo lang siya. Dahil alam mo, darating yung time na makikita mo yung resulta nung pinaghirapan mo. Meron ditong broken-hearted. I feel like ito yung person na iiwasan mo kahit na merong interest sa'yo. Or, halimbawa, itong person na to ay nasa relationship na mo na, no? Tipong kayo na. Pero napansin mo na itong taong to ay nagiging hadlang sa mga pangarap mo or parang hindi siya supportive sa'yo, maaring ito ika-cut off mo sa buhay mo. Magpo-focus ka sa sarili mo Alam mo kasi na marami ka pang kayang gawin, maraming opportunity sa paligid mo, kung mas nakakakilos ka ng malaya. Oo. Kasi 'di ba, pag may karelasyon, ayan, may nangingialam. Napansin mo na medyo parang ang bagal ng usad ng buhay mo dahil meron taong nangingialam sa buhay mo. Siyempre, hindi naman para sa lahat, no? Depende sa partner yan. Yung iba, maaring meron kayong partner na masyadong clingy o kaya naman hindi siya supportive sa ginagawa mo. So, maaring na-realize mo yan na, okay, sige, you will do things on your own. 'Di ba? Meron kang ayusin din sa yung physical appearance. And not just physical, pwede rin tong internal, no? Hindi lang naman ang beauty ay hindi lang sa panlabas. Panloob rin yan. 'Di ba? Gusto mo ng kapayapaan ng isip, you will also focus on meditation, and what brings you joy. Yan ang number 1. Kasi alam nyo, pag masaya kayo sa buhay,
ang daming magagandang nangyayari. Kasi mas na-attract mo yung happy things, na masasaya. Oo. Nostalgia, oh. Focus on the here and now, yes. Maaring, okay lang din naman alalahanin ng kahapon, alalahanin yung past. But, ang mas maganda doon is yung natutunan mo doon sa past na yon, sa lesson na yon. May mga magagandang past, 'di ba? So, make it as an inspiration. But you have to focus on what you have right now kasi yan yung kailangan mo para sa magiging resulta ng future mo. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.